Recipe Show! Lahat ay libre na para sa mga PWD, senior citizens, at lahat ng ating mga mahirap na kababayan. Yeah, pare! Alright, i-explain ko yan mamaya. Hatid sa inyo ng ating Mayor, Mayor Malu Recipe Show sa Guban. Yehey! Pero bago ang lahat, gusto ko kayong imbitahan sa ating fun run na hatid ng ating mga kabataan, SK, das Mr. Sandman, Mr. Buhangin. Merong mangyayari na programa ng SK mangyayari buong araw ng Sabado, August 16. At mag-uumpisa yan sa fun run at lahat ng mauuna kay Attorney Harold Respicio sa 5K fun run ay mananalo ng 500 pesos! What? Yep! Totoo po yan. Kaya sa Sabado, inimbitan ko ang lahat na pumunta sa fun run na inorganize ng SK ng ating bayan dito sa Reyna Mercedes na pinangungunahan ni Mr. Sandman, Mr. Buhangin. Pangungunahan niya yan, magkakaroon tayo ng fun run. At kapag nauna kayo sa akin, sa 5K, meron kayong 500 pesos. What? Yes! Hindi mo kailangang taga Reyna Mercedes, kahit sino pa man, at kahit taga saan ka man, pumunta kayo dito, mag-join kayo sa fun run, basta naunahan niyo ako sa 5K, meron kayong 500 pesos. Yay! So, paano mag-join ng fun run sa Sabado? Yung fun run natin ay magsisimula sa Malalatang Grande dito sa Reyna Mercedes. Kung hindi nyo alam paano pumunta, i-Google Maps ninyo or kung magko-commute lang kayo, bumaba kayo dyan sa sentro ng Reyna Mercedes at mag-tricycle kayo. Merong station ng tricycle dyan. Sabihin nyo sa tricycle, papunta sa Malalatang Grande. At pagdating nyo doon, mga around 5 a.m. nandun na dapat kayo, around 4 a.m. sabi ng mga organizers, pero I think mga around 5 a.m. nandun na kayo. May registration fee lamang na 50 pesos. Sobrang mura. Mag-register kayo ng 5K. Talunin nyo si Attorney Harold Respicio at kapag natalo kayo, pag natalo nyo si Attorney Harold Respicio sa 5K, meron kayong 500 pesos. Alright, medyo kinausap ako ng mga SK organizers kanina, nervous sila kasi daw baka maraming pumunta. Well, hindi ba yun ang gusto natin? Maraming pumunta? Yes, okay lang yan. Kasi ang na-prepare lang daw lang nila na damit ay 600. Okay lang yan. 50 lang naman ang registration. Hindi naman umaasa yung ating mga users ng damit kapag 50 lang ang registration. Okay lang yun. Basta may tubig, okay na yun sa kanila. At nag-aalala rin sila kasi magsiserve din sila ng breakfast at kape at lugaw. Okay lang din yon. Sasagutin, dadagdagan ni Attorney Harold Respicio ng budget ang ating breakfast para lang ma-accommodate natin kung more than 600 yung darating sa Sabado. So wala na tayong problema. Happy tayong lahat. Sobrang magiging successful yung SK event na yan na mangyayari sa Sabado dito sa Reyna Mercedes na pangunguna ni Mr. Sandman. Alright? Yun muna ang ating fun run. At pagkatapos niyan, mag-attend din kayo ng second phase ng ating programa ng mga SK na mangyayari dito sa ating palengke. Maririnig ninyo ang ating mga officials dito sa munisipyo na magsasalita. Magsasalita si Mr. Francis Saguban. Yehey! Para ma-meet nyo siya, malay nyo, siya yung inaano natin na maging mayor na gusto ni mayor na susunod. Alright? So para makilala ninyo siya, makita ninyo siyang magsalita sa Sabado, pakinggan ninyo mga around 8 a.m. yung program diyan sa may munisipyo. Yes! At makikita din natin si mayor na magsasalita, syempre. At makikita din natin ang ating mahal na Congressman Ed Christopher Goa. At meron din yung kanyang kapatid na si Mr. Ed Christian Go, na kasalukuyang board member ngayon at susunod na congressman ng 2nd District ng Isabela. Yes! Wait, ang bait ng tao na to. Na-meet ko siya last time doon sa airport. Magkasabay kami na magbo-board na sa airport. Siya yung lumapit sa akin. At napakabait ng tao nito. Grabe. Actually, nakita ko na siya bago niya pa ako binate, pero sabi ko, baka masama pa ang loob sa akin ng tao na ito. Kapag una ko siyang binati, suntukin niya ako, sabi ko. So, nagnap na lang ako habang naghihintay, pero napakabait niya. Siya ang lumapit sa akin, Harold. I'm Christopher, sabi niya. My name is Harold. So, ang haba ng usapan namin, sincere na usapan. It was a very pleasant conversation, a kind conversation. Maayos siya na tao. Very nice. And he wants to be in good terms. I think it was a goodwill talk, which is nice. I'm so happy about it. Sobrang bait ni Ed Christian Go. Malay nyo, pakabait tayo sa kanya dahil siya yung susunod na congressman ng 2nd District
ng Isabela. True to form, ang babait din ng kanyang parents na si Mayor Ana Go ng San Mariano at ang kanyang Big Daddy Bobot Go ng San Mariano as well. So regards sa inyong family. Especially sa family ni Ed Christopher Go. Ganda ng family niya, ng batang-bata, ang daming anak. Sana all. Sana makahanap na rin ako ng asawa at makagawa na rin ako ng napakaraming anak. Alright? Yeah, buddy. So good luck sa inyong event, Mr. Sandman, Mr. Buhangin sa Saturday. Pag gusto nyong manalo ng 500 pesos sa Saturday Fun Run, mag-register kayo sa 5K, unahan nyo si Attorney Harold Respicio. Dapat mga around 5 a.m., nandun na kayo sa ating starting point sa may Malalatang Grande. Kapag hindi nyo alam pumunta, i-Google Maps ninyo or mag-tricycle kayo mula sa sentro papunta sa Malalatang Grande. 50 pesos lang ang registration. Huwag kayong umasa ng damit, pero baka may serve sa inyo na breakfast, lugaw, kape, or kahit na ano pa mang bagay yan dahil magdadagdag ako ng budget para sa ating breakfast. Yay! At nag-exercise na ako kanina para konti lang ang makauna sa atin. Baka maupos ang pera ko. Parang ang daming dadayo niyan. Pero inimbitahan ko kayo lahat nang sa tingin ninyo, matatalo ninyo si Attorney Harold Respicio sa 5K. Pumunta kayo lahat dyan. I think maraming makatatalo sa akin ng mga kabataan, mga tagat-tagat. Feeling ko matatalo nila ako. And it's okay, ini-encourage ko kayo na talunin nyo ako on that day para makakuha kayo ng 500 pesos. Yes! Ipagdasal ninyo na pulikatin ako that time. Para marami ang makakuha ng premyo. Right? Yeah, buddy! Okay. Pag-uusapan natin ngayon ang mga maraming libreng bagay na ibibigay natin sa ating mga kababayan dito sa Reyna Mercedes. Especially sa ating mga senior citizens. Love na love natin yan. Mga PWD, mga may hirap nating mga kababayan. At through also the On Wheels program ng ating lovey-dovey Mayor Maria Lourdes Respicio Saguban. I-discuss ko yan mamaya. I-discuss din natin yung state ng ating ambulance na service, which is so good now. I-discuss din natin yung status ng ating water dito sa ating probinsya. And then bukas meron din kaming hearing hapon about sa stray dogs, garbage, and other things. And sa aking mga nagtatampo na supporters, abangan ninyo sa huli. Magsusorry ako sa inyo. Alright, so bukas, meron tayong Munisipyo on Wheels. So, saan kayo nakarinig ng ganung program? First time kong nakarinig na ito. Munisipyo on Wheels at lahat ay libre. What? Program yan ni Mayor Maria Lourdes Respicio Saguban. Imagine niyo yung munisipyo pupunta sa inyong barangay, hindi nyo na kailangang pumunta pa sa munisipyo. Libre pamasahe at lahat yan sa Munisipyo on Wheels libre, walang bayad. Yes! 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 So bukas, merong Munisipyo on Wheels at pupunta si Attorney Harold Respicio at ating mga kasamang SB sa umaga, alas 7, sa Barangay Dangan, Reyna Mercedes Community Center. Nandun tayo. Baka nandun din siguro si Congressman, syempre nandun si Mayor, at nandun din siguro yung kanyang asawa na si Francis Saguban. Pakinggan ninyo para ma-meet nyo siya at makita natin kung ano ang pwede nating makilala sa ating mga kasama dito sa munisipyo ang nagbibigay ng serbisyo sa ating lahat. So ito ang makukuha natin sa ating Munisipyo on Wheels, lahat libre. Meron pang libreng merienda at may libreng lunch. Solve! Attorney Respicio, pwede bang pumunta ang mga taga-ibang bayan dyan? Pakita Mercedes lang to. Manood na lang kayo ng mga post namin. Alright? Baka maubusan kami ng merienda eh. Pero, yung mga taga-barangay Dangan, pumunta kayo dyan, libre yan para sa inyo. Merienda at lunch at maraming serbisyo na libre. So, Attorney Harold Respicio, kapag taga-ibang barangay ako, pwede bang pumunta dyan? Try ninyo, baka pwedeng pumunta. Kasi baka yung schedule sa inyong barangay ay iikot-ikot lang tayo. Ang plano ni Mayor is mga 2 or 3 times a week, merong Munisipyo on Wheels. Di ba? Solve. Para ating may party sa labas, which is very nice. Ito ang makukuha ninyo. Alas 7 ng umaga, magsisimula na kaagad ang ating pinaka-masipag na doktor dito sa ating munisipyo, si Doc Paul Respicio. Alright. Lahat kayo, mga taga Reyna Mercedes, libre. Libre lahat. Lahat ng konsultasyon ninyo, libre. Lahat ng gamot ninyo, libre. Lahat ng procedures, libre. Baka i-refer pa kayo kapag kailangan ninyo ng complicated na procedure, kapag kailangan ninyo ng complicated na gamot, at hindi available sa RHU, susulatan niya kayo dahil covered yan ng PhilHealth. At covered yan, libre yan, pag bibilhin ninyo sa labas. Ayaw niyo yun? Explain ko sa inyo, lalo na napag-usapan natin last time, yung benefits ng PWD, di ba?
at benefits ng mga senior citizen at mga mahihirap na ating mga kababayan. Kaya ating mga kababayan dito sa Reyna Mercedes, kapag member kayo ng mga special groups na ito, ng mga vulnerable groups at mga disadvantaged groups, katulad ng senior citizen, mga mahihirap, AIX, mga PWD, magpa-register na kagad kayo dito kay Miss Cheryl Apostol Respicio. Yan din, yung pinakamasipag din yan. Silang dalawa ni Dr. Paul Respicio at yung kapatid niyan na si Tony Respicio, ang sipag-sipag niyan. Super busy, pinaka-busy na tao yan sa ating bayan. At napakasipag, magpa-register na kagad kayo sa kanya para libre na kagad ang PhilHealth ninyo. Walang bayad-bayad. At kapag libre po ang PhilHealth ninyo, every time na pupunta kayo dyan sa RHU, ang gamitin ninyong primary care provider ninyo ay yung RHU natin. Primary care provider, ibig sabihin, siya dapat ang number 1 doktor ninyo, yung RHU natin. At ganun din kapag munisipyo on wheels kami, kapag pupunta kami sa Dangan, ganun din yun. Kapag pinili nyo sila na primary care provider, ibig sabihin, kapag meron kayong pangangailangan na pangkalusugan, yung hindi nyo kailangan magpapunta hospital, pero kailangan nyo lang ng doktor, magpa-check up, or may sakit kayo, or may maintenance kayo, meron kayong kailangan na gamot na continuous, iparegister nyo na kaagad yung sarili ninyo sa yakap program ng ating RHU na pinangungunahan ni Dr. Paul Respicio at programa ni Mayor Malu Respicio sa Guban. At fina-finance yan ng ating mayor at ng ating PhilHealth. Yun, libreng-libre po. Kaya pati mga maintenance ninyo, mga kababayan, hindi nyo na kailangang magsolicit pa ng pera kay Mayor. Libre na kaagad ang lahat ng procedure. Pwede kayong i-refer dito sa ating mga partner hospital. Halimbawa dito sa IUDMC, libre laboratory, libre procedure, baka kasama pa operasyon. Libre ang gamot kahit wala yung gamot sa RHU. Kapag covered yan ng yakap PhilHealth, libre yan, baka kasama yung pang-maintenance. Kasama yan yung mga usual na sakit, sakit sa puso, sakit sa kidney, sakit sa lahat, siguro except sakit sa utak. So, hindi ako pasok dyan. So, halos lahat ng sakit ninyo covered. Basta piliin nyo lang na unang provider ninyo ng health ninyo ay ang ating RHU. Okay? Kapag may sakit po kayo, ito po ang tip ko sa inyo. Para po hindi kayo gumastos, mga kababayan ko dito sa Reyna Mercedes, para po hindi kayo gumastos ng kahit na anong salapi para sa inyong kalusugan, wag po muna kayong pumunta sa private. Maniwala po kayo sa akin, halos pareho lang ang serbisyo ng private at saka public. Yung nanay ko, doktor po yan sa public at saka private. Pero kapag nagkakasakit kami, doon kami sa public dinadala. Dahil mura at libre. Meron po tayong mga public hospital dito. Meron tayong RHU at meron tayong government provincial hospital dyan sa Ilagan. At meron ding mga hospital dyan sa Ilagan, lilibre din nila. So, libre po. Unahin po natin yung mga public dahil una sa lahat, libre po lahat yan. Dahil kapag pumunta tayo sa private, kailangan mo pang ilakad sa PhilHealth, baka hindi po makover yan. Pero anyway, ito po ang advice ko sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan na may continuous na ginagastos para sa kanilang kalusugan, sakit man yan, pang-maintenance o kahit na anong bagay may sakit kayo, pumunta na kagad kayo sa RHU. Magpa-register kayo kay Dr. Paul Respicio sa yakap program natin. At covered lahat yung sakit ninyo, kasama ang pang-maintenance, lahat ng laboratory procedures, wala na kayong gagastusin. Yes! Yun, solve na ang problema ninyo. Ha? Kaya sa mga tagadangan, bukas, libre po lahat yan. Kaya yung mga nagre-reklamo na sinasabi, Harold, pag pupunta kami sa RHU, walang gamot or walang serbisyo, ito ang sabihin nyo, Doktor, gusto po namin magpa-register sa yakap program ng PhilHealth. Kapag mahirap ka, kapag PWD ka, senior citizen, AX, malilibre ka ng PhilHealth. Kailangan mo lang magpa-register kay Miss Cheryl Apostol Respicio. Diyan sa MSWDO natin. I-entertain ka ni Miss Cheryl. Napakasipag niyan. Aasikasuhin nila kaagad para mabilis kang pumunta sa PhilHealth. Ma-register sa PhilHealth at wala ka nang babayaran sa PhilHealth. Kapag kasama ka ng sektor na yun at libre na lahat ng pang-maintenance mo at lahat ng mga bagay-bagay na gamot. So try nyo po yan. I-avail nyo po lahat dahil libre po yan. Hindi po tayo gumagastos ng malaki yan. Hindi natin titipirin yan. Hindi dapat nating tipirin yan dahil pera yan ng PhilHealth. Okay po. Napakagaling mag-explain ng ating bisita mula sa PhilHealth last time na si Mr. Alex. Napakagaling mag-explain. Dapat pang national office itong hinahawakan ni Mr. Alex eh. So sobrang galing mag-explain at mag-promote ng mga programa ng PhilHealth. Sir, dapat hindi ka pang local. Dapat pang national ang iyong position. Sir,
Sobrang galing mo. Ang galing niyang mag-explain. Sabi ko, kokonti lang ang taong may alam niyan. Buti na lang in-explain mo sa akin. Dahil po, ang PhilHealth, napakaganda ng kanilang programa. Inuulit ko po, kapag kayo ay member ng Senior Citizen PWD, may hirap, AX at other sektor na vulnerable at disadvantage sa ating lipunan, magpa-register na kagad kayo sa MSWDO at ilakad nyo na kagad yung PhilHealth ninyo para libre na lahat ang medical needs ninyo. Yay! Kasama ang maintenance at lahat ng mga procedure ninyo. At lahat yan ay through the facilitation. Kapag kailangan nyo na yung bagay na yan, na-register na kayo sa MSWDO kay Cheryl, na-register na kayo sa PhilHealth, pag diretso ninyo kay Dr. Paul, diyan sa RHU, siya na ang bahala sa inyo. Wala na kayong babayaran. O, di ba? Solve. Sa mga ating mga kababayan naman na hindi pa member ng mga ganitong mga sektor na nagbabayad ng premiums, o yun, magpa-register pa rin kayo sa PhilHealth, basta registered kayo sa PhilHealth in good standing, pasok pa rin kayo sa yakap, malilibre pa rin po ang lahat ng inyong pang-maintenance at lahat ng inyong pangangailangan na pangkalusugan. Yeah, buddy! Respicio! Alright, puro Respicio pala to. Mayor Malu Respicio. Dr. Paul Respicio. At Miss Cheryl Respicio. Yeah, buddy. Nice one. Ayun po. Ganun po ang nangyayari. Pero yung usual na PhilHealth na coverage ay kapag na-hospital ka, di ba? Ganun po. Kapag na-hospital pa rin po kayo or may sakit kayo, again, inuulit ko, unahin po ninyo na pumunta sa government hospital, yung RHU natin, yung provincial hospital natin, para libre po kaagad at hindi nyo na kailangang manghingi pa ng pera sa ating MSWDO at hindi nyo na kailangang magsulisit pa kay Mayor at hindi nyo na kailangang magsulisit pa sa ating mga SB dahil sayang yung mga sinusulisit ninyo. Gamitin po natin ang programa ng ating gobyerno na ibinibigay na libreng hospital, libreng RSU, sayang. Kaysa naman manghingi tayo parati ng pera, hindi nagagamit, ay libreng-libre na nga yung ibinibigay ng probinsya, ng RHU at ng PhilHealth. Unahin po natin yung ibinibigay ng ating gobyerno. At ang advice ko po sa inyo, kapag hindi lang kaya, bihira lang po yung cases na hindi kaya ng provincial hospital at hindi kaya ng RHU. And saka lang po kayo pumunta sa private. And once nag-private po kayo na hospital, ayun, doon lamang po kayo may babayaran kapag hindi na-covered ng PhilHealth yung hospitalization ninyo. Yun po. Pero inuulit ko, kapag ang procedure ninyo ay preventive, ibig sabihin yung primary care ninyo, yung consultation ninyo, para alagaan yung sakit ninyo, hindi kayo na hospital, sagot pa rin yan ng yakap kapag covered siya or accredited siya ng PhilHealth. Attorney Harold Respicio, nakakalito. Basta ganito ang gawin ninyo. Basta senior ka, PWD ka, mahirap ka, AX ka, magpa-register ka kay Madam Cheryl sa ating MSWDO. Tapos kapag nagkasikit ka, unahin mo munang magpalibre sa RHU at sa provincial hospital para libre na lahat. At kapag may maintenance ka naman, may procedure ka na kailangan gawin, operasyon o sakit, pumunta ka dyan sa RHU, tignan mo kung covered. Or kapag wala yung gamot doon at wala yung procedure, pwede pa rin makover ng PhilHealth under the YAKAP program dahil binabayaran yan ng PhilHealth sa ating RHU at sa kanilang mga partner na mga private hospital, kahit laboratory pa yan o mga procedure. So, hindi ka talaga magbabayad. Or, kapag pinili mo naman na primary care provider mo or preventive provider mo, hindi hospitalization na, ay private, basta accredited ng PhilHealth, libre pa rin lahat yan. Covered ka pa rin. Yun yung binibigay. Kaya i-take advantage po natin yan. Dapat, secondary lang dapat kapag na-hospital ka tapos manghihingi ka ng pera kay Madam Cheryl sa MSWDO. Dapat secondary lang yun. Para sa akin. Kasi sayang eh. Libre na yung binibigay ng RHU, ng probinsya at ng PhilHealth. Sayang. Dapat secondary lang kapag nanghihingi kayo ng pera na financial assistance. Okay? At kapag nanghihingi kayo ng financial assistance, marami po kayong mga option. Pero I think, dapat, inuulit ko, secondary lang dapat ito. Pag mag-apply kayo kay Madam Cheryl mula sa ating LGU, pwede kayong mag-apply sa office ni Congressman Ed Christopher Go. May office siya diyan. At may office din yung PCSO dito sa Kawayan at may office din yung DSWD, SWAD, diyan sa ating probinsya. Pero I think, again, I repeat, dapat secondary na lang lahat ito dahil meron ng libre na nakalatag po sa inyo. I-take advantage mo na iyon bago kayo gumastos ng malaki sa isang private hospital at mapipilitan kayong magbayad tapos yung bill ninyo, ihihingi ninyo ng pera. Alright?
Okay? Okay po tayo? Nagkakaintindihan po tayo? Alright. Very, very, very nice. Okay. So, inuulit ko po. Para lang, baka nakalimutan lang natin. Marami pong programa ang ating gobyerno para malibre. Una po, kapag kahit hindi pa kayo ma-hospital at gusto niya lamang meron lang kayong mga kapansanan at sakit pang maintenance, magpagamot na kagad kayo dyan sa RHU. Malamang i-cover yan ng PhilHealth. Covered yan, pati gamot covered, pati laboratory gamot, pati procedure covered yan ng PhilHealth. Yun, under sa YAKAP program. Or pwede rin kayong pumunta sa mga PhilHealth accredited, sabihin nyo YAKAP, baka covered yan ng PhilHealth. Yung mga PhilHealth contributions, hindi nyo kailangang mag-alala kapag kayo ay PWD at senior citizen, dahil automatic yung mga yan. Pati pala yung mga ating mga kababayan, basta registered ka na sa PhilHealth, pwede, may Z-benefit yung PhilHealth kapag terminal yung illness mo o kapag sobrang seryoso. Halimbawa, pati dialysis, covered yan, ha? Kaya yung si madam na nagda-dialysis, covered ka ng PhilHealth, madam. Magpa-accredit ka kay yung taga dyan sa napakupikan nyo, magpa-accredit ka kay Madam Cheryl, tapos bilang AX or bilang indigent, tapos malibre ka na sa PhilHealth, tapos may Z-benefit yung PhilHealth, i-inquire niyo sa PhilHealth yung mga accredited na institution sa dialysis mo, may libre yung dialysis. Promise, malilibre yung dialysis at malilibre din yung gamot. Ang technique lang dyan, mga kababayan, huwag mahiyang magtanong, sabi nga ni Madam Cheryl. Huwag mahiyang magtanong, pumunta kayo sa opisina niya at siya ang magtuturo sa inyo ng direksyon. Inuulit ko, hindi nyo kailangang mag-solicit ng pera dahil meron na kaagad libre na ibinibigay ang ating gobyerno. Halos libre po lahat. Kaya wag na po kayo mag-solicit, please. Dahil mauubos lang yung pera para sa ibang mga mahalagang bagay. Libre po. Simula nung bata po ako, sabi ko sa inyo, dahil nadoktor yung mama ko sa public hospital, libre po ako parati sa pag-hospital. Dahil libre talaga sa RHU at sa probinsya, libre po lahat ng gamot. Kaya yun po ang unahin natin na i-avail of. Kaya bukas sa mga taga-barangay Dangan, sa lahat ng may sakit at lahat ng kailangan pang maintenance, magpa-register kayo kay Dr. Paul Respicio dahil nandun siya ng alas 7 pa lang ng umaga. Libre konsultasyon at ire-refer niya kayo sa mga procedures at sa mga laboratory at sa mga gamot na covered ng PhilHealth. Andun din si Ma'am Cheryl para may register kayo sa inyong organization at maayos yung inyong PhilHealth. Para solve tayo, libre lahat, mga kababayan. Yay! Okay, huwag niyong palagpasin ang pagkakataong ito at ang programa ng Munisipyo on Wheels ay atid sa inyo ni Mayor Maria Lourdes Respicio sa Guban. Yay! Great job, Mayor. We'll love you. We'll love you, Mayor. Yeah, buddy. Okay. At ito pa ang maganda sa Munisipyo on Wheels. Sabi ko sa inyo lahat ng serbisyo ay nasa Munisipyo on Wheels. Kasama na dyan yung pagpaparehistro ng birth certificate at pagpapa-administrative correction ng birth certificate. Clerical errors. Yay! At alam nyo po ba, na kapag sa munisipyo kayo magpapagawa, may bayad. Pero kung gusto nyo makalibre, pumunta kayo sa Munisipyo on Wheels dahil libre ang late registration, libre ang registration, libre ang correction ng birth certificate kapag may clerical error. Pumunta na kayo dyan bukas, alas 7 ng umaga. At nandyan yung acting local civil registrar. Libre po ang magpaayos ng birth certificate. At ilang araw lang maayos na kaagad ang inyong birth certificate. Mahalaga po yan. Sabi nga ni Mayor, mahalaga yan para magpa-register kayo sa PhilHealth at para maayos ang libre ninyong scholarship at ang inyong pag-aaral kapag mag-e-enroll kayo sa mga DepEd schools. Yeah, buddy. Yay! Ang saya-saya naman. Lahat libre dito sa Munisipyo on Wheels. Ang sarap naman magpa-check up. At ang sarap magpabago ng birth certificate. Meron pang libreng merienda at lunch. Baka ililibre tayo ni Kapitan Henry Respicio. Ay, yung mga kapitan, yung mga naglilibre niyan, parati ng merienda at saka lunch. Joke lang. Baka mapasubo sa kapitan. Pero it's alright, Cap. It's alright. Pero I'm sure nandyan si Kapitan. I-welcome nila tayo bukas! Yeah, buddy! At ito pa, sabi ko sa inyo meron ding anti-rabies vaccination doon sa Munisipyo on Wheels. Para sa mga hayop hindi para sa mga tao, para sa mga hayop lamang. Libre po ang inyong pet na pusa, pet na hayop, libreng vaccination for anti-rabies. Saan nyo pa mahanap yan? Kundi sa Munisipyo on Wheels lamang ng Reyna Mercedes. Yeah, buddy! And speaking of ating mga senior citizens, PWD, mga AX, mga kababayan natin na may hirap
At yung mga kailangan ng scholar, hindi nyo na kailangan lumapit pa sa office ni Mayor o sa office ni Harold o sa office ng ating mga SB. Dahil doon na mismo pwede na kayong magpa-register sa Munisipyo on Wheels. Meron tayong registration booth at application booth para maging scholar ng ating bayan. I think meron ding desk yan si Ed Christopher Go na si Congressman. Sana nandun din si board member Ed Christian Go para may kampanya na yung sarili niya na para bilang susunod na congressman ng 2nd District ng Isabela. Yeah, pare. So, yun. Ang saya-saya, hindi ba? Yan, para sa mga PWD, senior citizen, mga AIX, mga nangangailangan ng pera. Nandun yan. Nandun ang social service worker natin bukas, si Madam Cheryl. Yung mga nangangailangan ng financial assistance. Pumunta kayo dun. At bibigyan niya kayo ng magandang social service at social worker case study para makakuha tayo ng mga assistance na maganda. At may register nyo na rin yung sarili ninyo bilang PWD, Senior, Scholarship, AIX. Kailangan lahat yan para malibre tayo lahat sa PhilHealth at malibre tayo lahat sa benepisyo ng ating munisipyo, benepisyo ng PhilHealth, benepisyo ng RHU, benepisyo ng lahat ng libreng serbisyo ng ating probinsya. Hatid sa inyo ni Governor Rodito de Richard Gere Albano ng Reyna Mercedes, di ba? Lahat po ay libre. Napakagandang mapakinggan po, libre pala lahat ng serbisyo. Ang dami palang serbisyo ang ating gobyerno para sa ating mga kababayan na libre. Para sa mga taga-Reyna Mercedes, yes! Ang saya-saya. Kaya po, abangan ninyo yung Munisipyo on Wheels na dadaan sa inyong mga barangay. Bukas po, nandun sa Dangan, ang Munisipyo on Wheels sa bayan ng Reyna Mercedes. Nandun po si Mayor at nandun din po ako. At nandun din po mga SB at lahat ng mga miyembro ng munisipyo. At sa mga taga-ibang barangay, abangan nyo po yan. 2 or 3 times a week kaming pupunta para maihatid sa inyong barangay mismo ang libreng serbisyo at through the assistance ng inyong mahal na kapitan at mga SK representatives. Yeah, buddy! And speaking of health services, libre na rin ang ating ambulansya at patient transport services. What? Yeah! Kaya sa mga pumupunta sa atin na gusto nila ng patient transport, libreng-libre po yan sa bayan ng Reyna Mercedes. At ang kailangan nyo lang tawagan ay itong numbers na ito. Available po yan 24 hours a day, 7 days a week. May sasagot, dalawang number. 0939-203-7768 and 0997-609-1594. Masasagot po yan. At meron po, basta kailangan ninyo ng patient transport, itatransport ninyo po nila kayo. Wala na pong excuse yan. Walang pinipili. Basta ang location ninyo ay dito sa loob ng Reyna Mercedes, matatransport po ang inyong pasyente. Tanghali man yan o gabi. Walang palusot-lusot. Agad-agad ang responde. Napakabilis. Agad-agad po. At kapag sinabi nila na hindi available, 3 po ang ating patient transport vehicles, 2 ambulansya, isang patient transport, at magkakaroon pa tayo ng isa na ibibigay niya. The charity woman, Imelda Popin. Yeah, buddy. Yun, ibibigay niya. Bibigyan tayo ng bagong PCSO, PTV, ang Reyna ng Jukebox, at ang Reyna ng Charity, PCSO Director, Imelda Popin. Magkakaroon tayo. Ang dami-dami na natin. Imposibleng hindi tayo ma-attenderan yan. Dahil sabi rin ni Jovan, punong-puno, 6 po ang driver natin. Lahat sila on duty 24 hours and 7 days a week. Meron ding mga medical staff na nandun. Kaya hindi po, sana hindi kayo mamatay habang nasa loob kayo ng ambulansya at patient transport. Every time po na magta-transport, meron daw 3 staff na sumasama sa inyo. Agad-agad pong lumalapit sa inyo. Itong mga tao na ito, re-respondihan po kayo. Hindi po nila kayo pwedeng tanggihan basta kailangan ninyo ng serbisyong pang-transport ng inyong pasyente. Ayun po, wala pong pinipili. Batante ka man o hindi, residente ka man o hindi, basta dito ka ipipick up sa Reyna Mercedes, itatransport ka ng ating ambulance services. Ang galing sumagot ng ating head ng ambulance services nung nagkaroon tayo ng healing. Yun ang commitment niya sa atin. At sabi niya, bihira lang na fully book yung ating logbook. Totoo naman, dito sa Reyna Mercedes, ang liit-liit ng ating bayan, at imposible na every time ay may patient transport. Hindi po. Imposible na mangyari na may patient transport all the time. Kaya, virtually, every time na tumawag kayo at magpapabook kayo, malamang re-respondihan kayo kaagad at the time
na preferred ninyo and the place na preferred ninyo. Wala pong problema. Hindi nyo rin po problema ang driver at ang staff. Hindi nyo rin po problema ang gasolina dahil provided na po lahat yan. Ang ating ambulance services dito sa ating bayan. Yeah, buddy, wala po kayong problemahin. At in the rare instance siguro na sabihin nila na hindi available yung ating patient transport service or ang ating ambulance service, sabi nila, pwede nyo pong i-check ang kanilang logbook the next day para maipakita talaga nila sa inyo na fully booked yung 3 vehicles na yon on that day and time na kailangan mo. Yun ang guarantee niya sa akin. At kapag itanggi niya yung pagpapakita ng logbook sa inyo, sabihin ninyo at sasabihin niya, privacy, Data Privacy Act. Usually, palusot yung mga data privacy na yan. Sabihin mo, pwede, sige, isirox mo pero i-redact mo yung pangalan. Ganun. Ipasirox mo yung logbook para lang proof na na meron talagang nangyari nung date and time na rine-request mo at fully occupied yung 3 vehicles natin. At kung ang concern niya ay data privacy, sige, isirox mo na lang, basta ipakita mo sa akin yung logbook, i-redact mo yung pangalan, ibig sabihin, iburahin mo yung pangalan, takpan mo yung pangalan ng tao para hindi ma-reveal yung pangalan ng tao. Basta hindi na-reveal yung pangalan ng tao, hindi mo na nababiolate yung Data Privacy Act. Alright? So wala na tayong lusot. Perfect na ang ating ambulance services dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Palakpakan! Yeah, buddy! Ang sese naman tumira dito sa Reyna Mercedes, lahat libre. At ang ating ambulansya ay libre din. Yeah, buddy! Alright, at ito ang status ng ating Water District. Uy, General Manager, nakita-kita nagja-jogging kanina. Ang bait mo talaga at nag-shake hands pa tayo. Buti na lang, parati tayong nagja-jogging. Baka tatalunin ako ni General Manager dito sa Sabado. At mananalo siya ng 500 pesos dahil napakasipag mag-jogging nito. At napakasipag din niyang magtrabaho sa ating Water District. At salamat daw, General Manager, dahil kokonti na lang ang ating water interruption at malakas na ang pressure parati at malinis. At dami-daming nililinisan na tubo dito sa ating paligid. Thank you so much, General Manager. Hinihintay ko pa lang, General Manager, yung report mo mula sa Kawayan. I think last week, nag-promise ka na it's forthcoming. So I'm still waiting for that, sir. At sana nakausap mo na si Mayor about sa planned location mo na hukayin nating na i-testing. At sana masabi mo na sa akin na approve na yun ni Mayor para malakad na natin yung 200,000 pesos na kailangan natin para matesting yung tubig. So, the ball is on you, General Manager. Pero great job so far. Excellent job. Thank you so much. You're in excellent shape as well. Keep fit, buddy. Oh, wow. All right, nagse-celebrate. Pati yung MacBook ko para sa'yo. So, keep fit, buddy. Pero, all right. So, very, very good job. Ipakita mo lang sa akin, Manager, yung forthcoming na report mo, ha? Para masulatan na natin yung ating si Mayor, mapakiusapan na natin na ipahiram yung muna ng lupa dyan sa may munisipyo para mahukay na natin. Nagmamadali, excited na ang ating taong bayan na magkaroon ng development dito sa ating water services. Mahukay na natin, makahanap na tayo ng funding para hukayin yung well na yun, para maging 100% na rin ang serbisyo natin pagdating sa tubig sa ating bayan. Yay! General Manager, we are counting on you. Alright. At yung isang aspect, di ba, yung isang solution ng ating water ay yung ating contractor na gumagawa ng filter dyan sa Bliss. Ang medyo bad news dyan, hindi natin nako-contact yung contractor. Ilang beses ko nang pinapatawagan ay hindi daw sumasagot. Pinapaimbitahan ko sa hearing para matanong sa hearing, hindi nga sumasagot ng cellphone, so hindi masend ng imbitasyon. Parang susuko na tayo. Ang sabi ko naman, okay lang, boss, kung meron kang pagkukulang, wag na natin pag-usapan yung pagkukulang mo. Lahat tayo sa buhay natin, hindi tayo perfect, lahat tayo nagkakamali. Hindi po ba? Wag na natin pag-usapan yung pagkukulang, mag-work out tayo ng solution. Ang tatanungin ko lang naman kapag mag-a-attend ka ay, ano yung solution? Kung kaya mo bang isolve yung problem, kung kaya mo pang isolve yung problem, bigyan mo lang kami ng timeline. Kung hindi na kaya at kailangan mo pa ng additional resources and time, sabihan mo sa amin para ma-set namin yung expectation namin at makagawa ka ng commitment, at kung kailangan mo ng resources, matulungan ka namin na maghanap pa ng additional funding and resources para lang magkaroon tayo ng concrete timeline at matapos natin itong bagay na to agad-agad. Pero kaso nga lang, Mr. Filter Contractor Guy, hindi ka sumasagot ng iyong cellphone at ang chismis ay, baka hindi mo na kaya talaga
and base sa dahilan na sinabi nila sa akin, mukhang hindi mo na talaga kayang tapusin, baka kailangan nating tanggapin na suko na talaga tayo diyan sa contractor na ginawa mo, yung kinontrata mo na filter diyan sa Bliss Pumping Station. Which is very, very sad. Kung yun nga, yung state of affairs, kailangan na nating tanggapin yun and move on. So, General Manager, Mr. Jerome Josue, I ask you, sir, na magpaalam ka kay Mayor para i-inspect yung status ng filtering doon. Huwag na nating asahan yung contractor na yun kasi umuiwas sa tawag at umiiwas sa hearing. Pabayaan na natin, baka hindi niya na talaga kaya. Alright? Tapos na yun. Okay. Charge to experience na lang yun. Idagdag mo na lang sa report mo, Mr. General Manager, kung ano yung status ng filtering station na yun at kung ano ang kailangan ng work pa na gawin yun para lang makomplete yun. At ipakita mo sa akin, i-present mo kay Mayor para lang matapos natin yung bagay na yan at maisama natin sa paghahanap natin ng funding para dyan sa bagay na yan na para matapos na po. Okay po? Sa lahat po ng problema natin sa buhay mga kababayan, hindi po perfect parati yung ating circumstances. Hindi perfect lahat ng factors. Pero ang pinakamahalaga is hindi natin binibitawan at tinatry natin ang ating lahat ng makakaya na tapusin kaagad at solusyonan natin kaagad, agad-agad ng mabilis at hindi nagpapahinga para hindi na magpatuloy yung pagdurusa pa ng ating mga kababayan. Alright? Yeah, pare! So, yun po. So, General Manager, isama mo na lang sa report mo yan. Huwag ka nang umasa kay contractor. Sabihin mo na lang kung anong, magpaalam ka kay Mayor para ma-inspect mo. Kasi I think ayaw nanghihingi. Kailangan natin magpaalam kay Mayor para ma-inspect yung Bliss Pumping Station kasi project yan ng LGU para lang ma-inspect ni General Manager. Alright, General Manager, paalam ka kay Mayor. Inspect mo yung status ng ating pumping station. Huwag na nating hagilapin pa kung sinong may kasalanan. Move on na tayo. Tapos, tingnan mo na lang yung status and tingnan natin kung paano natin ma-funding yun. Kung anong solusyon at maghanap tayo ng solusyon ng funding para magawa yan. Basta, ang gusto ko lang ay magawa ka agad yung pumping station at magawa natin yung well na yan. Alright? So, Mr. Water Guy, General Manager Jerome Josue, congratulations for doing a very good job, for doing it very swiftly, pero marami pa tayong trabahong gagawin. And trust, natutulungan ka namin pagdating sa bagay na yan. So, we trust in you, sir. Good job. We're rooting for you. Yeah, buddy! Okay. At marami pa tayong inaayos, pina-perfect na serbisyo ng ating bayan katulad ng garbage collection. Pag-uusapan natin yan bukas kasi dito sa bayan ng Reyna Mercedes, nasaan yung garbage collection? Alright? So abangan ninyo, meron tayong hearing starting from 1 p.m. Pagkatapos natin ng Munisipyo on Wheels ng umaga, merong 1 p.m. babalik kami sa ating munisipyo after namin kumain ng libreng lunch. Meron tayong public hearing tungkol sa ating garbage services. Kaya lahat ng ating mga kasama dito sa Reyna Mercedes, manood po kayo ng live dito sa Facebook. At kung gusto ninyong pumunta sa session hall, may libreng merienda din doon. Pumunta po kayo doon. At mag-recite din kayo doon. At para marinig po ang inyong boses kung paano natin susolusyonan ang ating garbage services dito sa ating bayan. Kasi ang status niyan ngayon ay nagbabayad tayo ng landfill dyan sa Kawayan. Kaya hindi perfect yung ating garbage collection services. Na-observe naman ninyo yan. Nakikita ninyo na, nasaan yung umiikot na garbage collector? So, ayusin natin yan, alright? So, marami tayong maayos. Basta, pinag-uusapan. At bukas, pag-uusapan din natin ang pinopost ni Mr. The head pa rin, garbage man, head siya ng ating sanitary committee, Mr. Heribert Galabay, ang poging-poging si Mr. Heribert Galabay, siya ang maglilid bukas, proposition niya. Parang ayaw niya nang magkaroon ng stray dogs na nagliligawan sa kalye at doon naglalambingan sa kalye, nakakahiya. Ang ating mga stray dogs and cats na nagkakalat-kalat, mga skandalosa sa lansangan. Yun. Naiingit yung mga tao, dapat lahat ganun din daw. Pero anyway, titingnan natin, kasama yan sa public hearing bukas. So lahat po ay imbitado sa ating public hearing tomorrow, and including yung mga supporters ko na nagtatampo sa akin, sorry. So let me take this opportunity to say sorry kasi nagtampo sila last time, kasi napagalitan ko sila ng konti sa aking live. Pero it's alright, folks. It's okay. It's okay. Pumunta po pa rin kayo doon. Namimiss ko po kayo. Namimiss ko po ang inyong suporta. Namimiss ko po ang inyong tinola. I love you, Madam Eva. Pinagdalahan niyo ulit ako ng tinola kahapon. Peace po tayo. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Ganon din sa lahat. Kailangan ko lang maging fair sa lahat. Ano po?
Hindi rin naman ako fair. Kung unfair man ang assessment ko tungkol sa inyo, yung approximation ko ng ginawa ko sa inyo, it's alright. I'm sorry, so I hope you can forgive me, and let's back to be in a loving situation. Alright? Ganun din po. So I have to show na I have to be unbiased and fair to everyone. So hindi porket kakampi ko kayo or supporter ko kayo kapag meron akong sa tingin ko ay hindi nyo perfection, i-call out ko pa rin po 'yon. Hindi po tayo perfect. In as much as kino-call out ko rin naman yung hindi pagiging perfect ng yung sa parati nating rine-regard na traditional na kalaban natin, di ba? So, ganoon din naman, marami rin akong nasaktan na tao at kung isa kayo sa nasaktan ko na tao, okay lang 'yun. Mahal ko kayong lahat. Parang anak 'yan. Mahal ko kayong lahat ng mga anak ko, kumbaga. Pero porket mahal kita, ibig sabihin, kapag may nakita akong pagkukulang mo, hindi na kita pagagalitan. Kailangan kong maging fair. Kasi nga, yung kapatid mo, parati ko rin namang pinapagalitan. At nagre-reklamo rin yung mga yan. Kaya darating rin ang panahon, hindi rin kayo perfect at mapapagalitan din kayo. At kung hindi man ako perfect, sa pagpapagalit ko sa inyo, nagkulang ako. Sorry po, hindi tayo perfect lahat. Okay lang po yan. Pero at any rate, nag-gets nyo naman yung general message. Ganun din naman ang nangyayari sa iba kapag napapagalitan ko sila, di ba? At ganun din ang nangyayari sa inyo. At ganun din naman ang nangyayari sa akin. Yung mga comment, yung pagtuligsa sa akin at mga criticism about sa akin pag pinapagalitan ako, sobra-sobra rin naman. Kaya pare-pareho lang tayo. Ang mahalaga is yung thought and yung general message ay nakakarating. And it's alright. Okay lang magkamali. Yan ang parati kong sinasabi sa mga katrabaho ko. Dati sa office, okay lang magkamali. Ang pinakamalaga is continuous yung flow ng information. Prangka tayo parati, transparent tayo parati. Hindi natin nirespeto kung anumang relationship natin. Hindi natin nirespeto kung anumang status natin. Mas mataas man ako sa'yo o hindi. Mas mataas ka man sa akin o hindi. Basta may naobserbahan ako, kahit nga hindi masyadong totoo, i-bring up mo kaagad para mapag-usapan kaagad natin at ma-confront kaagad natin. At okay lang magkamali kasi kapag nagkamali ka, i-call out ko yun, pero patatawarin kita. Pero sana wag mo nang ulitin. At ako din. Kapag nagkulang ako, i-call out nyo rin po ako dito sa comments at sana mapatawad nyo rin po ako. Pero at the end of the day, kapag na-call out ko po kayo at na-point out natin kung ano ang tama, love ko pa rin po kayong lahat. Sa totoo lang, magandang policy sa buhay na mahalin natin ang lahat ng tao at i-treat natin sila ng kindness. Lalo na sa kultura natin bilang Pilipino, akala natin perfect tayo parati at hindi parang beyond reproach tayo parati, hindi tayo konting criticism lang sa atin, tampo na tayo, akala natin away-away na tayo, hindi po. Kapag ganun po, mahirap mag-progress sa buhay. Kasi ang laki-laki ng ego natin, perfect tayo parati, di ba? Hindi tayo tinatamaan ng criticism, paano po tayo mag-i-improve sa ating buhay? Mas maganda po na prangkahan tayo parati kahit hindi perfect yung prangka or assessment, okay lang yun. Pero continuous naman yung improvement. And kapag hindi naman perfect yung ating execution, parati naman tayo nagpapatawad sa isa't isa. At mabait naman tayo sa isa't isa. Ang pinakamalaga is, ang first policy is, mabait tayo sa isa't isa, pero at the same time, dapat tough tayo mag-call out ng perceived na kamalian. At kahit nagkamali tayo sa ating perception ng kamalian na iyon, patawarin pa rin po natin dahil part yun ng kindness. At ganun din po sa ating pagtatrabaho, sabi yung diligence, kailangan every time na magtrabaho tayo, itry natin maging perfect parati. Kahit hindi tayo perfect, okay lang magkamali, pero tinatry natin maging perfect parati. At kapag kino-call out natin ang ating pagkukulang, maganda po iyon. Basta at the end of the day, love natin ng isa't isa. Di ba ang saya-saya po? Pag nagpapatawaran tayo parati, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob, parati tayong nagpo-focus sa solusyon, parati tayong nagpo-focus sa good vibes, at pagbabatian parati, di ba? Ang ganda ng nangyayari, di ba? Kaysa ay awayin natin itong mga kaibigan natin. Ang ganda-ganda ng ginagawa ni Mayor na libre lahat sa munisipyo on wheels, yung ginagawa ni Congressman, di ba? Ang bait-bait ni Ed Christian Go, nung nakita ko siya sa airport, alangan namang magtanim tayo ng resentment sa isa't isa. Maganda kapag magkakaibigan tayong lahat. Para kapag dumating ang araw na manghingi tayo ng pabor sa kanila dahil silang may hawak ng funding, makukuha natin yung pabor na iyon. Sa tamang paraan, hindi po ba? Dahil kailangan mo talaga ng mga ganyan para magawa natin yung kailangan natin gawin sa ating bayan. At kaysa naman mag-away-away tayo para sa lang mabababaw na bagay at walang masyadong basehan, hindi po maganda yon. Opo?
Yeah, buddy! Hey! Alright. So, yun lang po ang aking mensahe ko sa inyo. I love you all. Magbasa tayo konti ng comments. Ayun, si Eva Lagaso. Miss you, ma'am. Oh, yeah, buddy! Alright, okay. Grabe naman yung love fest dito sa comment section. Baka mag-orgy na kayo dyan, ha? Alright. Uy, Migsubiri ng Reyna Mercedes! Okay, Migsubiri ng Reyna Mercedes. Alright, ito na lang. Balitaan mo kami, sir, kay best friend mo na si Commissioner George Garcia. Ayun, yung mga kaso. Ang dami niyang kaso sa akin. Actually, maraming mga kaso kayo, pero hindi ko iniisip. Sabi ko nga, Harold, ang daming mga kinakaso sa'yo. Pabayaan na natin yung mga yun. Huwag na natin isipin yun. Huwag na natin pabayaan na maka-apekto yun sa trabaho natin. Mag-move on na tayo. Mag-focus tayo sa mga good vibes at magandang nangyayari sa ating lipunan. Kung sabi nga ni Jesus, patawarin na natin yung mga bagay na yun. Huwag nating gamitin na dahilan yun para magtanim ng sama ng loob at gumawa ng paghihigante na hindi naman makakagawa ng tama. Sa lahat po ng nagkaso sa akin, okay lang po yun. Hindi ko po iniisip yung mga bagay-bagay na yun. Wala pong problema. Pero ang kinasuhan ko lang back ay si Chairman Georgie Garcia. Kasi yung kalokohan mo, sir, huwag mo na ulitin yun, ha, sa 2028. Pero sport lang tayo, sir. Okay lang yun. Alam ko na-stress ka ng sobra-sobra ngayon dahil ang public sentiment ay laban sa'yo. And nararamdaman ko yung stress na nararamdaman mo. Pero sir, yun nakagawa tayo ng mali eh. Kailangan nating i-call out at kailangan hindi maulit sa 2028. Kaya ka namin kinasuan. Yun po ang mahalaga. Kung gusto mo, sir, para ma-solve ang problema na natin, mag-resign ka na lang at umalis ka na yan sa pwesto mo dahil wala nang nagtitiwala sa'yo. Ayaw namin na mangyari ulit ang nangyari noong 2025. Alright, yan po ang mensahe ni Attorney Harold Respicio para sa inyong lahat. A message of love and a message of sorry. Okay? At magkita-kita tayong lahat sa Saturday. Lahat ng mauuna kay Attorney Harold Respicio ng 5K ay meron kayong 500 pesos na tumataginting. Huwag kayong mag-alala. Kapag kulangin tayo ng damit, kahit hanggang 600 lang yun, huwag kayong mag-alala, dadagdagan natin yung budget ng ating panglugaw. Kasi ang prepared lang ng SK ay pang 600. Baka maraming pumunta sa Saturday. Punta pa rin kayo sa Saturday! Dahil 50 pesos lang naman ang registration. Baka ilibre pa yun dahil nahihiya yung SK. Kasi baka kulangin ng pagkain. Pero try natin gawan ng paraan. Yung kulang na kape, juice, tubig, at lugaw, at iba pang empanada sa Sabado para pagdating sa Sabado ay mag-enjoy tayong lahat sa araw ng mga SK. At bukas sa mga taga-Barangay Dangan at mga gustong sumali na mula taga-Reyna Mercedes para malibre kayo sa pangkalusugan, sa birth certificate, sa rabies at registration ng scholarship, senior citizen, PWD, IX at iba pang mga bagay. Pumunta kayo bukas sa Dangan alas 7 ng umaga dahil libre po ang merienda doon at libre ang lunch. At gusto rin ipahabol, kailangan mangolekta ng ating munisipyo, ng ating amilyar. Hoy, magbayad kayo! Meron ding discount na binibigay ang ating probinsya. May 15% discount ata kapag magbayad kayo. At kapag ilang beses na kayong taon na hindi nagbabayad, magbayad po kayo dahil yung penalty ay waived ata. At may discount pa kayo kung nagbayad kayo in advance. Kaya bayaran nyo na bukas sa Munisipyo on Wheels. Ayusin na natin para maayos ang inyong account sa ating mga amilyar. So, yan po ang mensahe ko sa inyo, mga kababayan. I love you. Goodbye! Mwah!